11:27 ng gabi noong October 22, 2012, bumasag sa katahimikan ng mga hallway ng isang marangyang apartment complex sa King of Prussia, Pennsylvania ang mga sigaw ng isang lola. Ang 61-year-old na si Salyavati Vina ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay at para sa buhay ng kanyang 10 buwang gulang na apo na si Sanvi. Ang umatake ay hindi isang istangherong pumasok lamang sa kanilang tahanan, kundi isang taong lubos na pinagkakatiwalaan, isang family friend na tumulong pa kay baby Sanvi 2 araw lamang nakalipas sa isang birthday party. Nakikipagtawanan at nakikipaglaro sa batang kanya ring papatayin kalaunan. Si Raghunandan Yandamuri o tawagin na lang natin siyang si Rodel ay isang 28-year-old na software engineer mula sa India na naging kauna-unahang Indian-American na nahatulan ng kamatayan sa US. Ngunit hindi ito basta isa lamang kaso ng pagpatay. Ito ay kwento kung paano ang matinding kagipitan sa pera, sakit sa pag-iisip, at pagkalulong sa sugal ay kayang gawing halimaw ang isang pinagkakatiwalaang kaibigan ng pamilya. Isang taong may kakayahang gumawa ng mga hindi inaasahang karahasan laban sa pinakawalang malay ng mga biktima. Matatagpuan ang King of Prussia, Pennsylvania sa puso ng Montgomery County. Isang lugar na umaakit sa mga batang profesional at mga pamilyang imigrante na naghahangad ng American Dream. Ang lugar ay tahanan ng isa sa pinakamalalaking shopping mall sa East Coast at nang hindi mabilang ng mga apartment complex na tinitirhan ng mga may hawak ng H-1B visa na nagtatrabaho sa technology sector. Sa pamayanang ito naninirahan ang pamilyang Vena. Si Venkata o si Kata, ang kanyang asawang si Chen at ang kanilang pinakamamahal na 10 buwang gulang na anak na si Sanvi. Tulad ng maraming Indian family sa lugar, pumunta sila sa Amerika para maghanap ng mas magandang oportunidad. Si Kata ay nagtatrabaho bilang software engineer at namuhay sila ng tahimik at komportableng buhay sa kanilang 2-bedroom apartment sa Marquis Complex sa Gulf Creek Drive. Sa parehong community rin nakatira si Rodel na sumasalamin sa lahat ng tagumpay ng isang imigrante sa US. Ipinanganak siya noong February 21, 1986 sa Andhra Pradesh, India at dumating sa US noong 2010 gamit ang isang H-1B visa. Siya ay edukado, may trabaho bilang software engineer at namumuhay sa pangarap na inaasam ng milyong-milyong imigrante. Ang pamilyang Vena at Yandamuri ay kabilang sa iisang circle sa loob ng mga nagkakaisang community ng mga Tilogo sa lugar ng Philadelphia. Dumadalo sila sa iisang cultural events, ipinagdiwang ang parehong mga fiesta at nabuong ugnayan sa pagitan ng mga imigranteng sabay-sabay na humaharap sa buhay sa isang bagong bansa. Si Rodel ay hindi lamang isang kakilala. Itinuturing siyang kaibigan, isang taong pinagkakatiwalaan para imbitahan sa kanilang tahanan at tiwala na buhatin ang kanilang sanggol na anak na babae. Noong October 20, 2012, 2 araw lamang bago ang mga pagpatay, dumalo ang parehong pamilya sa isang birthday party ng isa pang miyembro ng komunidad. Kalaunan, inalala ng mga saksi na nakita si Rodel na nakikipaglaro pa kay baby Sanvi, binubuhat at pinapatawa. Larawan ng isang pinagkakatiwalaang kaibigan ng pamilya na kalong-kalong pang batang balak pala niyang kitilin ng buhay. Ang hindi alam ng pamilyang Vena at ng kanilang mga kaibigan na unti-unti na palang nalulunod si Rodel sa utang. Sa likod ng kanyang professional na anyo, nilalabanan niya ang mga demonyong unti-unting sumisira sa kanyang buhay. Yun ay dahil nalulong na sa sugal si Rodel. Gumugugol na maraming oras sa Valley Forge Casino Resort at nagpapatalo ng libo-libong dolyar. Para kay Rodel, hindi lang ito basta libangan o paminsa-minsang pagsusugal. Isa na itong addiction at mapanirang bisyo na matagal nang umubos sa lahat ng mayroon siya. Katunayan noong March 2012, 7 months bago mga pagpatay, nag-file na ng bankruptcy si Rodel. Ipinapakita ng court documents na siya ay lubog na sa utang at hindi na kayang tuparin ang kanyang mga pangunahing financial obligation. Pero hindi mapigil ng bankruptcy ang kanyang adiksyon. Sa halip ay lalo lamang nitong pinalala ang kanyang kalagayan. Noong October 19, 20 at 21, natalo si Rodel ng mahigit $34,000 o halos 2 milyon sa peso sa pagsusugal sa Valley Forge Casino. Dahil nahaharap sa matinding pagkakautang at walang anumang paraan para mabayaran ito,
Napunta sa isipan ni Rodel ang isang solusyong maglalantad kung gaano nakalalim ang kanyang problema. Balak niyang kidnapin si Baby Sanvi at hihingi ng $50,000 o halos 2.9 milyon sa peso na ransom sa mga magulang nito. Sa kanyang baluktot na logic, sapat ng halagang ito para mabayaran ang kanyang mga utang at magkaroon siya ng panibagong simula. Ngunit hindi ito isang biglaang desisyon na ginawa sa gitna ng matinding pagkataranta. Kalaunan, ipapakita ng mga ebidensya na matagal nang pinaplano ni Rodel ang krimeng ito. Pinag-aaralan ang mga nakasanayang galaw ng pamilya at naghihintay ng tamang pagkakataon. Alam niyang madalas magtrabaho hanggang gabi sina Kata at Chen at kadalasan ang maglola lamang ang naiiwan sa loob ng apartment. Noong gabi ng October 22, 2012, nakakuha na ng pagkakataon si Rodel. Nasa trabaho si Kata hanggang gabi at wala sa bayan si Chen. Si Satya at si Baby Sanvi lamang nasa loob ng apartment. Dalawa sa mga pinakamahihinang nilalang na mabilis at madaling mabiktima ni Rodel. Ang hindi inaasahan ni Rodel ay ang katotohanang ang isang 61-year-old na lola ay lalaban na parang isang mandirigma para lamang maprotektahan ang kanyang apo. Nagsimula ang pag-atake bandang 11:27 ng gabi. Pumasok si Rodel sa apartment ng mga Vena. Kung ito ba ay sa pamamagitan ng panlilinlang o sa dahas ay walang nakakaalam. Ang malinaw mula sa ebidensya ay nang maunawaan ni Satya ang nangyayari, lumaban siya gamit ang lahat ng kanyang lakas. Sa report ng medical examiner, si Satya ay nagtamo na 3 magkakahiwalay na sugat mula sa paghampas o pagtagpas, kabila ang mga sugat sa leeg na napakatindi hanggang tumama sa buto. Hindi ito mga mabilis o malilinis na hiwa. Ito ay mga desperado at mararahas na pag-atake ng isang taong pilit na pinatatahimik ang isang matandang babae na tumaging hayaan siyang kunin ang kanyang apo. Ginawa lahat ni Satya at ibinigay niya ang kanyang buong lakas para sana maprotektahan ang inosenteng apo, pero hindi sapat ang kanyang lakas para malabanan si Rodel na sa mga oras na yon ay maring hindi nakilala ang taong kanyang inaatake dahil sa desperasyon. Matapos patayin ang lola, kinuha ni Rodel ang 10 buwang sanggol at binuhat pababa papunta sa fitness center ng apartment complex. Doon, sa loob ng sauna room, inilagay niya si Baby Sanvi sa loob ng isang maleta at iniwan na masuffocate. Isang 10 buwang gulang na sanggol, inilagay sa loob ng maleta, iniwan para mamatay mag-isa sa isang madilim at mainit na silid. Matapos gawin ang mga hindi maisip na krimeng ito, bumalik si Rodel sa kanyang apartment at nagsulat ng isang ransom note. Ang liham na ito ang kalaunay naging pangunahing ebidensya na nagdala sa kanyang pagkakahuli. Pero ibinunyag din ito ang isang lubhang nakakabahalang kalagayan ng kanyang isipan. Ang note ay nakapangalan kina Kata at Chen gamit ang mga palayo na karaniwang ginagamit lamang ng mga malalapit na kamag-anak at kaibigan. Hindi ito isang random na krimen. Ito ay sukdulang pagtataksil sa tiwala. Sa liham, humingi si Rodel ng $50,000 at nagbigay ng tiyak ng mga tagubilin kung paano ihuhulog ang pera. Sumulat siya na parabang buhay pa si Baby Sanvi, na parabang ito isang karaniwang pagdukot na maaaring magtapos isang muling pagkikita pagkatapos itong maibigay ang ransom money. Pero patay na si Sanvi dahil na-suffocate na ang sanggol sa loob ng maleta sa sauna ng gym. Na makauwi si Kata at matuklasan ang nangyari, agad na nagsimula ang investigasyon. Ang King of Prussia Police, katuwang ang Montgomery County District Attorney's Office, ay naglunsad ng isa sa pinakamasinsinan at malawakang paghahanap sa kasaysayan ng lugar. Ang ransom note ang nagbigay ng mahahalagang pahiwatig at ang modern technology ang tuloy nagdala sa kanilang pangunahing suspect. Ipinakita ng mga tala ng cellphone na naroon si Rodel malapit sa apartment complex sa oras ng mga pagpatay. Sinubaybayan ng mga security camera mula sa iba't ibang lokasyon ang kanyang mga galaw. At ang pinakamabigat sa lahat, ipinakita ng mga tala ng kasino ang kanyang napakalalaking pagkatalo sa sugal sa mga araw bago mismo ang krimen na nagbigay ng malinaw na motibo sa kanyang desperadong mga ginawa. Noong October 25, 3 araw lamang matapos ang mga pagpatay, natagpuan ng mga pulis si Rodel sa Valley Forge Casino, ang parehong kasino kung saan niya naipatalo ang perang nagtulak sa kanya na gumawa ng pagpatay.
Muli siyang nagsusugal na para bang ang pagkamatay ng isang lola at isang sanggol ay mga hadlang lamang na kanyang nalampasan sa paghahabol sa kanyang adiksyon. 7:11 ng umaga noong October 26, 2012, matapos ang ilang oras ng interogasyon, umamin si Rodel sa parehong pagpatay. Ang kanyang pag-amin ay nakuhanan sa video at bagamat ang mga recording na yon ay masyadong nakakabagabag para ipalabas sa publiko, isiniwalat ng court transcript ang malamig at planadong pagpatay. Ipinakita ni Rodel sa mga investigador kung saan mismo niya itinago ang katawan ni Baby Sanvi. Isa-isa niya nilantad ang kanyang mga ginawa, habang inilalarawan kung paano niya pinatay si Satya at kung paano niya sinakal hanggang mamatay ang sanggol. Wala siyang ipinakitang pagsisisi o anumang pagkilala sa bigat at lawak ng kanyang mga ginawa. Sa panahon ng pag-amin na tuklasan ng mga investigador ang karagdagang mga detalye. Si Rodel ay dumaranas ng bipolar disorder, isang kondisyon na halos hindi nabigyan ng tamang gamutan. Ibinunyag din niya na ang kanyang pagkabata ay puno ng trauma. Yun ay dahil nasaksihan niya ang pagpaslang sa kanyang ama ng mga rebeldeng Maoista sa India noong 1997, noong siya ay 11 years old pa lamang. Pero makatwiran ba na rason yon para kitilin niya ang buhay ng isang inosenteng lola at ng sanggol? Ang sakit sa pag-iisip at trauma sa pagkabata ay nararanasan ng milyong-milyong tao na kailanman ay hindi naman nanakit ng kahit sino. Ano ang nagtatakda kung bakit ang ibang tao ay humihingi ng tulong? Samantala ang iba naman ay pinipiling wasakin ang buhay ng mga inosente. Nagsimula ang paglilitis kay Rodel noong 2014, halos 2 taon matapos ang mga pagpatay. Mula sa simula, malinaw na ito ay magiging isang kaso para sa parusang kamatayan. Ipinakita ng mga taga-usig na pinamumunuan ng Montgomery County District Attorney's Office ang napakalakas na ebidensya ng premeditation at matinding kalupitan. Sinubukan ng depensa na ipaglaban na ang sakit sa pag-iisip ng Rodel ay dapat siyang iligtas mula sa parusang kamatayan. Nagdala sila ng mga eksperto para magpatotoo tungkol sa kanyang bipolar disorder at sa mga trauma sa pagkabata. Ipinanta nila ang larawan ng isang taong nawasak ang isipan dahil sa mga kalagayang wala siyang kontrol. Ngunit nagpakita naman ang taga-usig ng ibang larawan. Ipinakita nila sa hurado ang ebidensya ng maingat na pagplano na isang taong gumawa ng mga sinasadyang desisyon. Ipinakita nila na alam ni Rodel ang tama mula sa mali at na hindi siya nagpakita ng awa sa kanyang mga biktima. Ang pinakamakapangyarihang testimonya ay nagmula sa mga miyembro ng pamilya ng mga biktima. Si Kata na nawala ng kanyang biyanan at ng kanyang anak na babae ay nagsalita tungkol sa pagkawasak na dulot ni Rodel sa kanilang buhay. Ikinuwento niya kung paano niya natagpuan ang mga bangkay pag-uwi at ang kakilakilabot na pagkakaalam ng isang taong kanyang pinagkakatiwalaan ay nagtaksil sa kanila sa pinakamapagsik na paraan. No October 15, 2014, matapos magpasya ng 4 na oras lamang, nagbalik ang hurado ng hatol na guilty sa lahat ng kaso. Higit pa rito, inirekomenda nila ang parusang kamatayan. Nang formal nang mahatulan ng hukom si Rodel ng kamatayan, siya naging kauna-unahang Indian American na nakatanggap ng parusang kamatayan sa US. Hindi ito basta isa na namang kaso ng pagpatay. Ito ay isang legal at cultural historical event na naghatid ng malaking pagkabigla sa mga komunidad ng mga imigrante sa buong bansa. Ang komunidad ng mga Tilogo particular na ay nahirapang maintindihan kung paano isa sa kanilang sariling miyembro ay nakagawa ng ganitong mga krimen. Marami ang personal na nakakakilala kay Rodel, nakasalo sa pagkain at itinuturing siyang kaibigan. Hanggang taong 2024, nanatili pa rin si Rodel sa death row sa CSI Somerset sa Pennsylvania. Ang kanyang pagbita ay paulit-ulit na naantala dahil sa moratorium sa parusang kamatayan sa Pennsylvania na ipinatupad ni Governor Tom Wolf noong 2015 at ipinagpatuloy ng mga sumunod na administrasyon. Patuloy ang legal team ni Rodel sa pagsusumiti ng mga apela na nagmumungkahi ng kanyang sakit sa pag-iisip ay dapat na maging dahilan para hindi siya mahatulan ng kamatayan. Ipinunto nila ang kanyang bipolar disorder, ang trauma noong pagkabata at ang kawalan niya ng mga naunang mararahas na krimen bilang mga salik na dapat magligtas sa kanyang buhay. Ngunit para sa pamilya Vena, ang mga apilang ito ay nangangahulugan na ang kanilang pangungut ay nagpapatuloy taon-taon. At bawat pagkakaantala sa pagbitay ay nagpapaalala sa kanila na ang hustisyang naantala ay hustisyang ipinagkait.
Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!